Upang Hilonggo, please subscribe and like and share. Nako guys, mukhang marami na naman ang umiyak sa pag-alis ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Brunei. Nako mga kababayan, bawat lakad na lang talaga ni Pangulong BBM, umiiyak itong mga DD-shit. So ito mga kababayan bawat lakad po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay lagi na lang ito pinupuna ng mga DD-shit. Bakit kaya? Sa tingin ko kasi mga kababayan, mukhang naiinggit sila Kasi siyempre nung panahon nila, umaalis din sila mga kababayan. Subalit, walang pumupunta na mga negosyante na mag-invest dito sa Pilipinas. Hindi natin alam. Bakit ngayon kay Pangulong BBM, maraming mga negosyante ang gusto mag-invest dito sa Pilipinas? Ibig sabihin, nagtitiwala sila sa ating presidente. Tulad yan ngayon mga kababayan, nasa Brunei po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayon. At ayon pa dito, pumirma si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa turismo deal sa pagbisita sa Brunei. Naku mga kababayan, eto na naman. Sasabihin na naman po ng mga DD-shit, naku, gawa-gawa mo lang yan. Big news ka na naman. Pinagtatanggol mo lang si PBBM. Pinapabango mo lang si Bangag. Yan palagi kasi ang sinasabi po ng mga DD-shit. Yan ang ginagawa nilang paninira kay PBBM. Bangag, adik. Yan. Pero alam nyo po mga kababayan yung mga nagsasalita ng ganyan kay PBBM ay sila talaga yung totoong adik mga kababayan. Kasi naranasan nila yan. Tingnan nyo si PBBM po, tahimik siya, hindi siya nagsasalita. Focus siya sa ginagawa niya sa bansa. Focus siya sa trabaho niya na maglingkod sa bansa natin. Kahit anong paninira po nila, hindi naman sila pinapansin ni PBBM. Kasi nga, ang goal ni PBBM, mapatunayan sa ating mga mamamayang Pilipino na kaya niyang paunlarin ng bansa. Subalit, dapat tayo, magkaisa tayo. Tulungan din natin ang gobyerno. Hayaan na lang natin itong mga DD-shit na umiyak hanggang 2028. Kasi nagrarally po sila mga kababayan kung nireserba nila yan sa election. Maganda yan. Diba? Huwag puro rally sa ngayon. Wala namang dahilan. Ano ba ang pinaglalaban nila? Si PBBM, tahimik naman. Wala namang pong ginagawa sa Vice Presidente dito sa bansa natin. May sinasabi ba si PBBM? Di ba pinagkakatiwalaan pa rin siya ni PBBM sa DepEd? Ano pang nirereklamo nyo mga DDS kayo? Samantala si PBBM, ginagawa niya ang tungkulin niya sa bansa natin. At wala po silang magandang nakikita kay PBBM kasi bulag yan sila mga kababayan. Hindi nila nakikita yung magandang ginagawa ni PBBM. Paano kasi mga kababayan? Bawat magandang ginagawa ni PBBM sa kanila mali yan. Mali po sa kanilang paningin. Tulad yan, nag-aabot ng tulong si PBBM sa mga nasalanta talaga ng El Nino, na alam naman natin talaga na halos buong Pilipinas ay naapektuhan talaga ng El Nino, lalo na ating mga magsasaka. So, binigyan nila ng ng kahulugan. Binigyan nila na, sabi po nila, tinatapalan doon ni PBBM ng pira ang taong bayan para hindi magalit sa kanya. Yun mga kababayan. Pera ng taong bayan yan, ibinabalik lang ng gobyerno dahil kailangan nila ng tulong. Nung panahon ba ni Duterte, hindi niya ba yan ginagawa? Hindi ba siya tumutulong sa mga nangangailangan ng tulong? Yung mga nakaraang administrasyon, wala ba? So yan ay part ng kanyang trabaho na maglingkod sa bayan at tulungan ang mga nangangailangan ng tulong. Ano ba ang mga utak ng mga DD-shit na ito mga kababayan? Saan ba mga utak ito napunta? Yan kasi kakapanood nyo kay Maharlika. Yan na ang nangyayari sa inyo. Na alam naman natin na pinagluloko lang kayo ni Maharlika. Kasi mga kababayan, ang tagal na yan sinabi ni Maharlika
na nag-a-addict si PBBM, nagdudruga si PBBM. Ni isa ba may inilabasan na patunay na nakita mismo ng mga mata natin na si PBBM ay gumagamit? Di ba? Nanggagaling lang lagi sa bunganga ni Maharlika yan. Sa bunganga iyan lang lagi nanggagaling, wala pong patunay. Di ba mga kababayan? Bakit tayo maniniwala? Magagamit ba yan sa korte? Kayo po, mga kababayan, pag may ganyan kayong kaso, may akusasyon sa inyo ng ganyan, sa tingin nyo paniniwalaan ng korte yung bunganga lang na walang patunay? Diba? At saka kung meron yan, ay naku mga kababayan, baka 1.5 taon lang wala na si PBBM kung meron yan. Kasi ang tagal na nilang sinisiraan si PBBM. Pero wala ho silang nailalabas. Kasi nga wala naman talaga mga kababayan. So ito, pakinggan natin ito. Basahin ko lang po mga kababayan ha. Huwag kayong magagalit. Ito po'y balita lang din. Ito inaasahan na lalagda si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang Memorandum of Agreement sa Brunei Darussalam hinggil sa cooperation turismo sa kanyang 2 araw state visit sa Sultanate sa kanyang talumpati sa pag-alis noong Martes. Sinabi umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay isang paraan upang makaakit na mas maraming turista sa bansa ay binanggit kung paano patuloy na nagiging important ang economic agent ang turismo para sa paglago at pag-unlad na gumagamit ng milyong-milyong Pilipino. Diba mga kababayan? Ganyan dapat ang isang presidente. Nakikipagkaibigan sa iba't ibang mga bansa. Diba? Para pumasok yung pera dito sa bansa natin. Ganyan naman dapat Diba? Napakatalino ni PBBM, diba? Hindi yan labas ng pera, utang lang ng utang. Yan, may pumapasok na pera sa bansa natin. At yan ay isa sa mga talaga ni PBBM na makakatulong sa bansa natin, ang pagpasok ng mga turismo at mga mayayamang investor dito sa bansa natin. Napakalaking tulong yan sa pagtaas ng ekonomiya natin mga kababayan. At magkakaroon pa ng sapat na trabaho ang bawat Pilipino. Kapag marami pong turista ang pumupunta po dito sa bansa natin, siyempre mga kababayan, magkakaroon ngayon ng trabaho ang mga Pilipino. Lalo na sa mga tourist spot natin dito sa Pilipinas. Alam naman natin, napakarami dito sa lugar natin, dito sa bansa natin. Kaya yan ay dinadayo ng mga ibang bansa. Nubalit, hindi nila yan matanggap mga kababayan. Ayaw ng mga didisit yan. Kasi paano? Hindi nila nagawa yan dati. Puro COVID. Puro COVID ang nangyari. Ang COVID na yon, malamang mga kababayan, napakalaki ang kinita nila doon. Nagawa ni PBBM, yan ay isa sa mga pangarap niya na walang maiiwan na Pilipino. Kailangan ang bawat Pilipino ay may sapat na trabaho. Totoo naman yan mga kababayan. Kung may pumasok po na mga investment dito sa bansa natin, gusto nilang magnegosyo dito sa bansa natin, hindi trabaho ng mga Pilipino yan. Diba? Yan ang utak ni PBBM. Gusto niya talagang kumita ang Pilipinas. Katulad yan mga kababayan. Ilan na ba ang pumasok na pera simula nang naupo si PBBM galing ibang bansa sa mga nag-i-invest dito sa bansa natin? 2.36 trillion lang po mga kababayan. Nagawa nila yan. Hindi nila nagawa yan dahil si PBBM lang ang gumawa yan. Siyempre sasabayin na naman nila, pinapabango mo lang si PBBM, tropa Siguro binabayaran ka tropa ni PBBM, kaya ipinagtatanggol mo siya Basahin nyo po, mag-research po kayo para alam nyo rin. Para hindi lang ho kayo bumabasi doon sa mga paninira ni Maharlika kay PBBM. Magbasa po kayo. Mag-research po kayo para alam nyo din yun mga kababayan ang mga nangyayari.
Kasi mga kababayan, kung one-sided lang ho ang pakinggan ninyo, ay wala pong mangyayari sa atin. Talagang mali ang paniniwala natin. Si PBBM, wala naman ibang hangarin niya, kundi paunlarin ang bansa. Gustong iangat ang bawat Pilipino. Ito kasi mga didisit, kung ano ang pataas na pataas ni PBBM sa bawat Pilipino, sila naman ngayon ang hihila ng hihila kay PBBM. Yun nga lang, hindi na naniniwala ang mga tao sa kanila. Tingnan nyo, mga rally nila, kansilado lagi. Sinisisi ngayon kay PBBM. Ba't daw hinaharang ng gobyerno kanilang mga rally? Kalukuhan na naman. Wala lang kasi pumunta. Kaya ganun. So yun po mga kababayan, kayo, ano masasabi nyo at makukomento nyo? Hanggang dito na lang, maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat.